Isang babae ang naghulog ng barya sa tasa ng pulubi sa kalye. Ngunit ang barya ay nahulog sa labas. Mabilis itong dinampot ng lalaking naglalakad sa likuran mula sa lupa. Dinala niya ang baryang yon ng diretso sa isang kasino. Sa sandaling ilagay niya ang barya sa isang slot machine at pinindot ang button, natamaan niya ang jackpot sa pinakaunang pagsubok. Natigilan ang lalaking nakatayo sa malapit. Kinokolekta ng masuwerteng lalaki ang lahat ng pera at lumabas ng kasino. Pagkatapos nito, nakakita siya ng bagong laro na nilalaro sa kalye kung saan binibigyan ng Game Master ang mga tao ng 3 beses ng kanilang pera. Humakbang ang lalaki at tumaya. Sa larong ito, kailangan niyang hanapin ang reyna sa 3 baraha. Tumaya siya ng $100 sa unang card. Binaligtad ito ng Game Master at sigurado ito ang reyna. Triple ang pera ng lalaki. Hiniling sa kanya ng master ng laro na maglaro muli. Sa pagkakataong ito, ang master ng laro ay nag-shuffle ng mga card ng napakabilis. Tinitigan ng mabuti ang lalaki. Kapag sinabihan siya ng Game Master na pumili ng card, tumaya siya ng $500 sa pangatlo. Nataranta ang Game Master dahil, muli, tama ang lalaki. Ngayon galit na galit ang Game Master. Hinihimok niya ang lalaki na maglaro muli. Ngunit sa pagkakataong ito, habang binashuffle ang mga card, hindi man lang sila tinitingnan ng lalaki. Sa halip, direktang tumitig siya sa mga mata ng Game Master. Nang walang pag-aalinlangan, tumaya siya sa middle card. At muli tama siya. Ang master ng laro ay nabaliw sa galit. Tumatakbo siya palayo nang hindi ibinibigay sa lalaki ang kanyang mga napanalunan. Pagkatapos nito, sinubukan ng lalaki ang kanyang kapalaran sa ikatlong laro kung saan ginaganap ang mga karera ng aso. Itinaya niya ang lahat ng kanyang pera sa numero 1 aso. Ang kanyang piniling aso ay tumatakbo sa pangunguna. Samantala, isang matandang nakaupo sa tabi niya ang natatalo. Siya ay tumaya sa numero 9 na aso. Hiniling sa kanya ng masuwerteng lalaki na magpalit ng tiket. Masayang sumang-ayon ang matanda. Ngunit sa sandaling iyon, sa control room, isang baso ng tubig na natapon. Nagdudulot ito ng short circuit at nahulog ang isang kamera sa track. Huminto ang lahat ng aso upang singhutin ang kamera, maliban sa aso bilang 9. Sa huli, ang numero 9 na aso ang nanalo sa karera. Gulat na gulat ang matanda. Pati ang maswerteng lalaki ay nalilito. Gusto niyang mawala, pero sa pagkakataong ito nanalo rin siya. Kinabukasan, sumakay siya ng tren papunta sa ibang lungsod. Ngunit sa sandaling iyon, nanalo siya ng isa pang loto dahil sa namiss niya ang tren. Maya-maya pa, pagdating niya sa opisina niya, nakikita niya sa balita na bumagsak ang tren na sasakyan niya. Napatay ang lahat ng pasahero sa loob. Natigilan ang lalaki. Muli, ang kanyang kapalaran ay nagligtas sa kanyang buhay. Kinabukasan bumalik siya sa kasino. Kinalimutan ng lahat. Sa pagkakataong ito, isang batang babae ang nakaupo sa kanyang mesa. Sinasabi niya sa kanya upang ilagay ang lahat ng kanyang pera sa numero 10, tumingin sa kanya ang lalaki saglit. Tapos ilalagay lahat ng pera niya sa number 10. Kapag umiikot ang gulong, diretso ang bola sa 10 at nanalo siya ng malaking halaga. Ngunit sinabi sa kanya ng batang babae, ito ay simula pa lamang. Hinihiling niya sa kanya na ipusta muli ang lahat sa numero 10. Nang walang iniisip, ginagawa niya ito. Nasa number 10 lang ang focus niya. Muli umiikot ang gulong. Pigil ang hininga ng lahat. At sa huli, dumiretso na naman ang bola sa 10. Ang lalaki ay sumabog sa tuwa at napagtanto niya na ang mundong ito ay hindi nagkukulang sa mga mapapalad na tao. Matapos manalo ng malaking halaga, buong gabi siyang nagpapasalamat sa babaeng iyon. Kinaumagahan, kapag binuksan niya ang kanyang mga mata, nalaman niyang nag-iwan ang babae ng good luck note para sa kanya sa dingding at kasama ang isang mensahe na nagsasabing, ibabalik ko ang kalahati ng pera mo ngayong gabi. Nakangiting naglakad palayo ang lalaki. Ang pelikulang ito ay Stanley's Lucky Man.